tila nagiging permanente na at tinutuon ng bansang China ang kanilang mga pangako noon na kukontrolin na ang Wang Yandao o mas kilala sa lahat na Scarborough Shoal sa madaling panahon at ipagbawal ang lahat na dumaan ng mga sasakyan pandagat ng ibang bansa, lalong-lalo na ang mga mangingisdang Pilipino. Ang nasabing bahura na nasasakupan ng karagatan ng Pilipinas na nakapaloob sa 200 nautical miles exclusive economic zone nito na isa sa fishing ground ng mga mangingisda ng mga kapitbahay sa Asya ay binabakura na ng mga naglalakiang sasakyang pandagat ng China Coast Guard. Hiling ng Pilipinas sa China na bawiin ang kanilang monster ship sa karagatan sakop ng Pilipinas dahil nagpahayag ito ng pagkabahala sa illegal na presensya nito sa loob ng bansa. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea NTFWPS spokesperson Jonathan Malaya na patuloy na hinahamon, binabantayan at minomonitor ng mga otoridad ng Pilipinas ang China Coast Guard CCG Vessel 5901 sa gitna ng iligal na presensya nito sa karagatan ng Pilipinas. Sinabi ni Malaya na naglabas na ng diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa presensya ng monster ship. Nitong Martes ng umaga, January 14, sinabi ng PCG na ang halimaw na barko ay namataan sa layong 77 miles sa kanluran ng Capunes Island sa Zambales. Ginagamit ng PCG ang BRP Gabriela Silang at BRP Teresa Magbanwa para itulak ang monster ship na lumayo sa baybayin ng Zambales. Ang BRP Teresa Magbanwa gayunpaman ay kailangan bumalik sa daungan matapos makaranas ng mga problema sa makina noong Lunes, January 13, sanhi ng overheating. Sa kabila nito, sinabi na ng bansang China na sa taong ito ay sisimulan na nila ang pagtatambak sa naturang bahura para gawin ito sa isa sa kanilang mga base militar upang mabantayan ng mabuti ang kanilang mga karagatan sa mga dayuhang sasakyan pandagat na nakapaloob sa kanilang 10-dash line. Hindi pa tinukoy ng China kung anong eksaktong buwan nila gagawin ito pero nanaisin muna nilang i-clear ang lahat ng mga sagabal sa naturang lugar upang maging tuloy-tuloy ang kanilang operasyon sa pagsisimula ng kanilang reklamasyon. Samantala, nagpayag ng kanilang pagkabahala ang bansang South Korea sa naging aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea. Aniya, dapat raw sumunod ang China sa internasyonal na batas at huwag pairalin ang pagiging makapangyarihang bansa nito para idiin ang kanilang iligal na basehan upang kangkamin ang mga karagatan na pag-aari ng Pilipinas. Sinabi ng ilan sa kanilang mga defense expert na huwag magpakampante ang Pilipinas sa mga ginagawa ng China sa katubigan nito dahil mas magiging komportable ang China Coast Guard sa pagpapakita ng lakas nito kahit na nasa loob na ng karagatan ng Pilipinas. Masyado di umanong malambot ang pakikiharap ng mga otoridad ng Pilipinas sa mga sasakyang pandagat na China na tila nagkakape-kape na lamang ang mga crew nito habang pinagtatawanan ang mga barko ng Philippine Coast Guard na bumubuntot na lamang sa kanila at nagra-radio challenge. Babala ng South Korea na mas lalo pa raw magiging agresibo ang China sa mga susunod na pagkakataon kung patuloy rin ang pagiging mahina ng Pilipinas sa pakikiharap nito sa mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard.